A Sunday in my life as an OFW mom of 3 living in Singapore. Good morning mga kamamshi. So for today's vlog, before ako magluluto, ipapakita ko muna sa inyo ang aming kitchen na medyo lumawag kasi nilabas ni Habi ang dalawang oven para comfortable kami magluto dito sa loob. Ang lulutuin ko pala na breakfast for today is Pinoy street foods like kwek-kwek, kikiam, fish balls, and cheese tofu. Medyo full pack ang araw namin today kasi mag-a-attend pa kami ng 18th birthday by 6 p.m. and also may meeting pa ako na attendan from 3 p.m. to 5 p.m. Patagal na ng patagal ang aking pag-upload ng aking Sundays ganap kasi nahirapan talaga akong mag-edit. Enjoy ako na magluto, mag-bake at mag-videographer na din, pero itong pag-i-edit talaga is napakahirap pagkasyahin ang buong araw mo into 90 seconds reel, kaya today hahabaan ko ang aking vlog. Every Sunday talagang ako yung nagluluto kasi naka-day off si ate. Si ate naman ang nagluluto from Monday to Saturday. Pero every Sunday, I make sure na magde-day off siya para tama yung pahinga niya at mas masaya siya magtrabaho pag sakto yung pahinga niya. Ayan, tapos ko nang lutuin ang ating mga street foods and ito gagawa na ako ng manong sa kanto sauces na sweet and sour and also may suka din yan. Ready na ang ating breakfast at of course susunod na dyan ang aking pag-food planning for the week. Ito is madugo din na gagawin at minsan nagre-research pa ako kung ano yung mga dapat pagkain for the next week. At minsan naman is nagmi-meeting pa kami at humihingi ako ng mga idea sa hubby at kay ate kung ano yung mga dapat namin kainin for the next week para hindi naman pa ulit-ulit. After namin mabuo ang menu for the week, isa-summarize naman yan ni hubby at diretso na kami sa Shingshong para mamili. And this week, inabot kami ng around 220 plus SG. Hello pala kami sa Toto at ito, halika, samahan nyo kami na i-claim natin ang ating price. Dito lang din yan sa loob ng Shingshong. Sabi ni Habi, $25 daw yung napanalunan niya, pero unfortunately, $10 lang yung inabot sa akin ng cashier at nagtanong pa ako kung ito lang ba talaga yung napanalunan namin and confirm nga $10 lang. So anyway, at least merong $10, diba? Dito na kami sa St. Anthony Church para mag-attend ng 11:15 a.m. Mass and medyo late na nga kami kasi matagal dumating yung bus. Every Sunday talaga kami nagsisimba para more blessings at para humingi na rin ng tawad sa mga kasalanan na nagawa namin in the past week. Decide na rin kami na mag-lunch sa Kofo Vista Point kasi nga wala na kaming time para magluto at ito, ang order ni Paxton is ang favorite niya na Japanese food. Basta hawker, favorite namin kumain dito sa Kofo kasi naka-aircon at hindi kami pinapawisan. Medyo late dumating yung food ko at ayan, ito na. Masaya kami dahil natapos ni Paxton ang kanyang food. Bili na rin ako ng flowers for Mama Mary kasi lanta na yung flowers niya sa altar. So, nag-start na ang aking 2-hour class at nag-enjoy ako sa class na ito. Finally, it's time to go to the birthday party and ayan, ready na ako at hair and makeup done by me and dress from Lazada na $7 lang. Itong relo ko is birthday gift sa akin ni Sis Karen at medyo maluwag pa siya kaya nilagyan ko muna yan ng first aid solution. Aside sa naka-party, nag-duty na rin ako as an event assistant at ayan na ang ating birthday celebrant. Nung 18 years old ako, hindi ako nakapagdibo kasi wala talaga kaming pera kaya enjoy ako pag may grace events na dibo. Ayan, kasama rin ako sa sumasayaw ng kotilyon. Finally, tapos na ang ganap kaya ito nag-enjoy na kami at nakaraos din. At ito pauwi na kami and nag-aantay na lang ng aming grab car para makauwi. Yan lang, bye.